Hating gabi noon, nang biglang nagkaroon ng mataas na lagnat si Tyson. Buong gabing gising si Celia para alagaan siya, hanggang bumaba ang temperatura niya at wala na siya sa panganib. Nang magpukang liwayway, pagod na pagod si Celia na idilat ang kanyang mga mata. Sumandal siya sa kama at nakatulog. She had been tense and alert dahil kailangan niyang alagaan si Tyson. Wala siyang oras para magpahinga hanggang ngayon. Nang magising si Tyson makalipas ang ilang oras, nakita niya si Celia na natutulog sa upuan, sa tabi ng kama, habang nakapatong ang ulo sa mga braso. Noong una ay gusto sana niyang iayos ang pagkakahiga nito. Gayunpaman, iwinaksin niya ang ideyang yon nang makita niyang mahimbing itong natutulog, at sa halip ay tinitigan niya ito. Napagtanto niya na matagal na niya itong napapansing hindi mabuti. Sa pangalawang tingin, parang pumayat ito kaysa dati. Noong oras na yon, biglang may kumatok sa pinto. Bago pa siya makabalik sa katinuan at makasagot, ay nagising na si Celia. Sino yon? Tumayo si Celia habang kinukusot ang kanyang mga mata. Inilibot niya ang paningin sa buong silid at nalaman niyang gising na si Tyson. Tuwang-tuwa siya nang makita itong gumagaling. Ngunit hindi pa rin niya ito pinapatawad. Tiningnan niya ito ng walang emosyon at nagtanong, "Mabuti na ba ang pakiramdam mo?" Alam ni Tyson na buong gabi siyang inalagaan ni Celia. Nakaramdam siya ng pagnanais na hawakan ang kamay nito. Ngunit pinigilan niya ang sarili at malumanay na sinabi, "Magaling na ako. Salamat sa pag-aalaga sa akin buong gabi." May kumakatok sa pinto, hindi ba? Ako na ang magbubukas. Iniiwas ni Celia ang tingin kay Tyson at binuksan ang pinto para makapasok si Brian. Napansin ni Brian ang tensyon sa kapaligiran nang pumasok siya sa silid. Ayaw niyang maipit sa crossfire sa pagitan ng mag-asawa, kaya dumiretso siya sa punto. "Sir, anong gagawin mo kay Mac?" Agad na naalala ni Tyson ang ginawa ni Mac kay Celia. Ang magiliw niyang ekspresyon para kay Celia ay biglang napalitan ng galit. Puno ng lamig ang kanyang mga mata. Alam ni Brian kung gaano kagalit si Tyson. Ngunit maging siya ay natigilan sa nakikita niyang puot sa mga mata nito. Alam niyang hindi makakatakas si Mac sa galit ni Tyson. Iginalang niya ang pananahimik ni Tyson at umalis. Pagkaalis ni Brian, lumingon si Tyson kay Celia at pinalambot ang tono ng kanyang boses. "Cel, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang itago ito sa'yo." Bago pa niya matapos ang sasabihin, ay agad siyang pinutol ni Celia. "Tsaka na natin pag-usapan yan. Magpahinga ka ng mabuti. Ikukuha kita ng isang basong tubig." Walang nagawa si Tyson habang pinagmamasdan si Celia. Inisip niya kung ano ang magagawa niya para makuhang muli ang tiwala ni Celia. Dahil sa depression, kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Wayne upang humingi ng tulong. "Ano ba ang dapat kong gawin para mapatawad ako ni Celia? Na-experience mo naman ang mga ganitong bagay, hindi ba? Please, give me some advice." Makalipas ang ilang segundo, sumagot si Wayne. "Huwag kang mag-alala. Si Cel ay nagmamalasakit sa'yo. Galit lang siya ngayon dahil itinago mo sa kanya ang katotohanan. Maaari kang magpanggap na nakakaawa at makuha ang kanyang simpatsya. Kapag ginawa mo yun, mapapatawad ka niya sa lalong madaling panahon. Sabihin mo sa kanya na sumasakit ang likod mo at magmakaawa ka sa kanya para sa isang masahe. Samantalahin mo ang pagkakataon na magsabi ng matatamis na salita. Kung magtsatsaga ka, tiyak na mapapatawad ka niya sa lalong madaling panahon." Kinabisado ni Tyson ang payo ni Wayne bago umupo at hinayaang dumugo ang sugat. Napaungol si Tyson sa sakit at nagkunwaring nakakaawa. Hinintay niyang makapasok muli si Celia sa silid bago paus na nagsalita. "Cel, masakit." May dalang baso ng tubig si Celia pagpasok niya. Nang makita niyang umaagos ang dugo mula sa sugat ni Tyson, nagmamadali siyang lumapit dito at nag-aalalang nagtanong, "Dumudugo na naman ang sugat mo. Bakit ka umupo? Huwag kang gumalaw. Titingnan ko." Mabilis niyang itinabi ang baso ng tubig at maingat na tinanggal ang benda sa sugat ni Tyson. Hindi nagtagal ay nalantad ang mga sugat nito. Maliban sa tama ng baril, meron ding mga pasa na marka ng bakal. Sa mga pinsalang nakakasuka sa unang tingin, ang sakit na dulot ng mga pinsala ay hindi mabata. Nakagat ni Celia ang kanyang mga labi habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi.
at bumagsak sa balat ni Tyson. Bagamat tahimik si Celia habang ginagamot ang sugat, naramdaman ni Tyson ang unti-unting pagkawala ng galit nito. Cel, huwag kang umiyak. Kasalanan ko. Hindi ako dapat nagsinungaling sa'yo. Bulong ni Tyson habang pinupunas ang luha sa mukha ni Celia. Nang mas maraming dugo ang lumabas, lalong napahikbi si Celia. Hinawakan niya ang kamay nito at pilit na pinahiga habang pinapagalitan. Huwag kang gumalaw. Dumudugo ang sugat mo. Napakunot-noo si Tyson habang nagpapanggap na natatakot siya. Sa nakikita ni Celia, hindi niya maiwasang lumambot ang kanyang tono. Hindi pa naghihilom ang mga sugat mo. Tumigil ka sa paggalaw. Mag-aalala ako kapag nawalan ka ng maraming dugo. Ang huling pangungusap ni Celia ay nagbigay kay Tyson ng pag-asa. Habang pinapalitan ni Celia ang suot ni Tyson. Cel, ayaw kong gumalaw. Pero kailangan kong pumunta sa banyo. Namula si Celia at tinitigang mabuti ang damit. At nag-iwas ang tingin. Wala siyang choice kundi tapusin ang pagbebenta ng mabilis. At tulungan ito sa banyo. Pagkatapos ay iniwan niya ito sa loob at tumakas para huminga. Cel, please. Tulungan mo akong tanggalin ang pantalon ko. Tawag ni Tyson mula sa labas ng banyo. Lalong namula ang mukha ni Celia at sinumpa niya ang kabastusan nito sa ilalim ng kanyang hininga. Gayon pa man, wala siyang pagpipilian kundi gawin ang sinabi nito. Pagkababa niya ng pantalon, ay kaagad niyang binawi ang kamay niya. Cel, ibinaba ni Tyson ang kanyang ulo at bumulong sa tenga ni Celia. Kailangan ko pa ng tulong mo. Bahagyang nanginig ang katawan ni Celia at namula ang mukha niya hanggang sa dulo ng tenga. Nagmamadaling hinila ni Celia ang pantalon ni Tyson at sinamantala ni Tyson ang pagkakataong halikan ito sa pisngi at masuyong sinabi, Salamat, Cel. Kung wala ka, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka.